Sa paglipas ng mga taon, ilang personalidad ang iugnay sa aktres na si Rian Ramos, mula sa kapwa-artista, media personalities, hanggang sa mga non-showbiz individuals. The Philippine Showbiz List presents Rian Ramos at mga lalaking na link sa kanya. JC De Vera. Umusbong ang romance sa pagitan ni Rian at JC matapos silang magkasama sa kapuso seryeng La Lola noong 2008. 15 taon ang lumipas bago muling nag-cruise ang landas nila sa pelikulang Wag Mo Akong Iwan noong 2024. Inilarawan ni Rian bilang young love, sweet love ang nakaraan nila ni JC. Ayon sa kanya, pareho silang sobrang bata noon kung saan siya ay 18 years old pa lamang at hindi ganoon ka-mature ang kanilang perspective sa romantic relationship. Hindi din daw sila ganap na nag-iisip tungkol sa pangmatagalan o forever. Inamin ni Rian na ang naging ugnayan nila ni JC ay tumagal ng humigit kumulang 7 buwan. Nang maghiwalay ang kanilang landas, dahil lumipat si JC sa TV5 at kalaunan sa ABS-CBN, wala raw oportunidad na magkamustahan silang muli. Pero ayon kay Rian, isa raw si JC sa naging inspirasyon niya para seryosohin ang kanyang trabaho at una pa man ay humahanga na siya sa husay at professionalism nito bilang aktor. Mo Twister. Ang relasyon ni Rian sa DJ, radio at TV host na si Mo Twister ay isa sa mga pinag-usapan at kontrobersyal na love stories sa Philippine showbiz noong 2011. Nagsimula ang kanilang ugnayan bilang magkaibigan na tumagal ng 4 na taon bago nauwi sa romantikong relasyon. Bagamat naniligaw si Mo, klaro kay Rian na career at personal priorities ang higit niyang inuuna at tinanggap niya ang suporta ni Mo sa kanyang mga proyekto na may malinaw na boundaries. Sa umpisa, pinili nilang ilihim ito sa publiko hanggang sa pumutok ang breakup matapos ang 1 taong relasyon. Isa din sa mga pinaka-pinag-usapan ay ang 13 years age gap kung saan si Mo ay 34 years old noon samantalang si Rian ay 21 nang sila ay magkarelasyon. Ayon kay Rian, ang malaking edad at personalidad ni Mo ay nagdulot ng komplikasyon sa relasyon. Ibinahagi niya na si Mo ay manipulative at minsan ay ginamit ang kanyang edad at karanasan upang kontrolin ang mga sitwasyon sa kanilang ugnayan. Lumala ang kontrobersya ng kumalat ang ilang private videos ni Rian at Mo sa internet. Kasabay nito, kumalat ang balita tungkol sa di umano'y pregnancy at pagpapalaglag ni Rian sa Singapore. Sa naturang video, makikitang emosyonal si Mo habang ibinabahagi ang detalye tungkol kay Rian na di umano'y pinilit na i-give up ang kanilang baby para sa kapakanan ng kanyang career. Ang insidenteng ito ang nagpalala sa kontrobersya sa pagitan ng dalawa at nagdulot ng matinding public scrutiny. Mariin namang itinanggi ni Mo na siya ang nag-upload ng mga video at humiling siyang itigil ang pagkalat nito. Dahil sa trauma na idinulot ng mga pangyayari, nagdesisyon si Rhea na magpahinga muna noon sa showbiz. Nagsampa din siya ng kaso laban kay Mo. Noong 2015, ipinahayag ni Rhea na nakamit na niya ang legal closure sa pamamagitan ng panalo sa kaso. Jeric Lacson. Sa kasagsagan ng controversial na breakup ni Rian kay Mo, kasabay naman nito ang pagkalat na balitang bagong karelasyon niya na si Jeric, anak ni Senator Panfilo Lacson. Mismong si Senator Ping ang nagkumpirma nito sa press noong December 2011 pero inihayag din niya na wala siyang balak makialam sa love life ng kanyang anak. Bukod dito, nagbigay din si Ping ng reaksyon sa iniulat na pahayag ni Mo na di umano'y nagkomento laban kay Jeric. Ayon sa isang kolum, tinawagan umano ni Jeric si Mo upang hilingin na itigil nito ang umano'y pang-aabala kay Rian. Gayunpaman, naging matapang ang naging tugon ni Mo kay Jeric kung saan sinabi niyang hindi siya dapat takutin dahil anak lamang ito ng senador at hindi ang mismong senador. Dagdag pa niya, kung may balak man umanong saktan siya, ay dapat itong gawin ng mag-isa at walang kasamang bodyguards. Nang hinga ng komento, sinabi ni Ping na ill-advised o hindi tama ang ginawa ni Mo sa direktang pagbanggit sa kanya at idiniin na hindi niya kailangang paghimasukan ang sitwasyon. Casey Montero. Matapos ang masalimuot at kontrobersyal na relasyon kay Mo, pumasok si Rian sa isang bagong yugto ng pag-ibig kay Casey noong 2012. Sa halos 2 taong relasyon, ang dalawa ay nagkaroon ng positibo at mas maaliwalas na samahan na iiba sa mas komplikadong dynamics ni Rian sa mga nakaraang relasyon. Matagal ang pinagsamahan ni Rian at Casey bilang magkaibigan, kaya hindi naging mahirap na magkamabutihan sila. Sabi nga ni Casey, sino ang hindi ma-inlove kay Rian? Dahil pareho nagtatrabaho sa showbiz, nagkaroon sila ng mutual na pangunawa sa kanilang mga schedules at commitments. Kaya naman, naitatag nila ang isang relasyon na mas kaaya-aya at less stressful. Hanggang sa noong huling bahagi ng 2013, nagdesisyon sina Casey at Rhea na maghiwalay sa isang paraan na tinawag nilang positive breakup at nanatiling magkaibigan. Jason Chua Choi.
Si Rian ay naging romantically involved kay Jason Chua Choy, isang Filipino-Chinese businessman at race car enthusiast. Nakilala nila ang isa't isa sa mundo ng karera at motorsports kung saan nagka-interes si Rian sa parehong aktibidad. Ibinahagi ni Rian na si Jason ang naging mentor niya sa pagmamaneho. Noong panahon ng kanilang relasyon, sinabi ni Rian na siya ay nasa isang good place sa kanyang love life at lubos na hinahangaan si Jason dahil sa pagiging secure sa sarili nito, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang showbiz career at personal na buhay. Bagamat public ang kanilang relasyon, sa ilang panayam at media features, pinili ni na Rian at Jason na wag gawing sensational ang kanilang samahan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng privacy at respeto sa isa't isa. Bagamat swak sa isa't isa noong July 2018, kinumpirma ni Rian ang kanilang breakup. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi na may masamang pangyayari o iskandalo na naging dahilan nito. Amit Borsuk. Noong January 30, 2019, nang maging nobyo ni Rian si Amit, isang Israeli businessman na taga Los Angeles, California, pero pansamantalang naninirahan sa Pilipinas. Taong 2018 nang nagkakilala ang dalawa sa isang event sa pamamagitan ng isang kaibigan na nagpakilala sa kanila bago nagtungo sa New York City si Rian para mag-aral. Sa simula, medyo nag-aatubili si Rian na magbigay ng kanyang numero, ngunit kinuha ni Amit ang numero niya mula sa isa pang kaibigan. Mula noon nagsimula kanilang pagiging close at romantikong samahan na tinawag niya bilang making landian. Pero nandiyan na ilang hamon sa kanilang relasyon, lalo na dahil si Amit ay hindi Pilipino. Pag-amin ni Rian, minsan nahihirapan siya sa mga bagay na ginagawa ni Amit na hindi niya agad naiintindihan, ngunit alam niyang ito ay bahagi ng proseso ng pagkatuto at pag-intindi sa isa't isa. Sa panahon ng COVID lockdown, naabutan ang dalawa na magkasama sa kondo ni Rian. Dito lalong lumalim ang kanilang komunikasyon at samahan, ngunit kasabay nito, naramdaman din ni Rian ang bigat ng stress sa buhay. Hanggang sa noong September 2020 sa kanyang vlog, inihayag ni Rian na sila ni Amit ay naghiwalay na. Sam Versosa. Kinumpirma ni Rian ang relasyon niya kay Sam noong 2022 sa GMA Gala, kung saan magkahawak kamay silang dumating sa event. Ayon kay Rian, naging magkasintahan sila ni Sam noong panahong pareho nila itong hindi hinahanap. Mula sa mga biro ang usapan nila sa pinagsamahang programa na Wawawin ay lalo pang lumalim hanggang sa naibahagi na nila ang kanilang filosofiya sa buhay, ang kanilang mga pangarap at maging ang susunod na gagawing hakbang sa hinaharap. Pero ang inaakalang mauuwi sa altar na samahan ay biglang nawala ng kasiguraduhan. Noong December 2025, muling sumiklab ang espekulasyong may pinagdadaanan ang dalawa matapos na mag-unfollow muli sila sa Instagram. Lalo pa nga nagpalalim sa hiwalayan ang pagkakasangkot ni Rian ngayon sa kontrobersya kung saan ay isa siya sa mga inakusahan na kanyang driver personal assistant ng di umano'y pananakit. Samantalang nagbigay ng reaksyon si Sam kaugnay sa chismis na umano'y iyak siya ng iyak matapos siyang hiwalayan ni Rian. Ayon kay Abante Entertainment Editor June Lalin, nagpadala siya ng mensahe kay Sam at pabirong sinabi na nadadamay ito sa kontrobersya at may lumalabas na kwento na umiiyak daw ito dahil sa hiwalayan. Bilang tugon, sinabi ni Sam na wala siyang kinalaman sa issue at mariing itinanggi ang naturang aligasyon. Ang tanging naging pahayag raw ni Sam hinggil sa usapin ay prayers. Will Dasovich. Bagamat parehong hindi pa opisyal na lalabas ng kumpirmadong pahayag sila Rian at Sam ukol sa kanilang relasyon, malinaw para sa marami na hiwalay na sila. At sa gitna ng kontrobersya, nariyan ang bigla ang pagsulpot ng pangalan ni Will. Binanggit kasi ng driver na di umano, isang vlogger na parang nagkasakit at napapabalitang kapalit ni Sam sa puso ni Rian. Nadadamay sa usapin ang Filipino-American vlogger dahil tumutugma sa pagkatao niya ang pagsasalarawan ng driver tungkol sa di umano'y bagong nobyo ni Rian. Pero nilinaw ng driver na wala itong kinalaman sa anumang insidente. Ayon naman sa ulat ng Bilyonaryo News Channel, batay sa kanilang source, ilang beses umanong namataan sina Rian at Will na magkasama sa iba't ibang after parties. Dagdag pa ng source, sinasabing na uuwi ang kanilang pagsasama sa condominium ni Rian sa Makati na tinitirhan din nito kasama si Michelle D. Ang mga pangyayaring ito umano ay naganap ng panahong nag-wind down o unti-unti nang natatapos ang relasyon ni Rian kay Sam. Nagpasaling din sa tila pagkakalayo ng estado ni Will kay Sam kung saan wala umanong sariling sasakyan si Will at dumidepende lang sa ride-hailing app at sa personal van ni Rian. Sa ngayon wala pang nilalabas na pahayag sila Will at Rian tungkol sa sinasabing sila ay magkasintahan na. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!